Itong resibo, katibayan na itong si Attorney Harry Roque ay pumalag sa kanyang pag-aresto upang ikulong. Ng pagpapaaresto sa akin na Kongreso na aking may bahay ay dahil kami daw po ang responsable. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi ito, mga kaibigan. Itong si Harry Roque ay pumalag sa kanyang pag-aresto. Hindi po ito fake news. Unahan ko po kayo, mga mahal kong taga-subaybay, sapagkat mayroon tayong matibay na resibo. Ano ang nilalaman ng resibo na ipapakita ko po sa inyo? Katunayan na itong si Attorney Harry Roque ay pumalag sa kanyang pag-aresto. Nako po, alam niyo ay abogado ito. Sabi nga, ng napakaraming nagbibigay ng anumang public opinion tungkol sa pagiging abogado nitong si Attorney Harry Roque ay nasubrahan ng talino. Kung ano-ano ang paraan, ang mga sinasabi na pawang hindi na po naayon sa kanyang pagiging abogado. Datapuat sa puntong ito ang bigyan natin ng highlight. Ibabahagi ko po sa inyo ang diretsahang pagpalag ni Harry Roque sa kanyang pag-aresto. Shoutout po sa lahat. Kaya para hindi kayo mabiktima ng anumang fake news. Kapag mayroon kayong pagkakataon, ay samahan niyo po akong patapusin, panoorin ang vlog na ito. At dito niyo matutuklasan ang katotohanan, ang mga sagot dito sa pagbalag ni Harry Roque sa kanyang pag-aresto. Ay nagmatigas mga kaibigan. Alam nyo naman, abogado ito. Kaya nagmamatigas. Maraming alam, subalit nasobrahan ng kaalaman. Dito po, ibabahagi ko po sa inyo para nang sa ganun ay patas na pagtatalakay natin. Abay, sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang EDSA 1, EDSA 2 at EDSA 3, bumalik ang libo-libo natin mga kapatid sa EDSA, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 5 araw na nagpulong sa EDSA para ipahiwatig, unang-una, ang pagtutol nila sa charter change para Iyan si Attorney Harry Roque. Bumalik daw sa EDSA. Alam niyo naman ito, si Roque ay mahilig sa EDSA. Ito nga ay nagrarally ng mag-isa. Gaano ito katalino? Mantaking niyo nagrarally ng mag-isa sa EDSA. Mga kaibigan, dito sa bandang gitna ng ating pagtatalakay, hindi ko po kayo bibiguin, na bibigyan ko kayo ng resibo na itong pag-aresto kay Harry Roque ay pumalag siya at ilalahad ko po sa inyo ang mga dahilan. Ito pa, mga mahal kung taga-subaybay. ng Marcos Forever, ang pagtutol nila sa impeachment ni Inday Sara Duterte at ang kanilang pagtutol sa lantarang korupsyon na nangyayari. Abay, sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang EDSA 1, EDSA 2 at EDSA 3, bumalik ang libo-libo natin mga kapatid sa EDSA, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi libo-libo pa ulit-ulit na sinasabi nito. Mag-isa ka lang, Roque, nagrarally sa EDSA, sasabihin mong libo-libo. Baka maraming traffic sa EDSA, libo-libong sasakyan ang nadaan. Hindi nagrarally. Anak ng katakot-takot naman ito si Attorney Harry Roque, talagang pinapatawa mo naman kami 2025 na, magbago ka naman ng kaisipan, Roque. Eto na. Ayoko na nga patagalin, mga kaibigan. Ang susunod kong ibabahagi sa inyo ay itong resibo, katibayan na itong si Attorney Harry Roque ay pumalag sa kanyang pag-aresto
upang ikulong. Mga kaibigan. Ay baka ho hindi kayo makapaniwala pag-usapang aresto. Ay batabi, no? Kung ayaw niyong maniwala, ipapakita ko na po sa inyo ang anumang katibayan dito sa matinding pag-aresto. Subalit pumalag itong si Attorney Harry Roque. Nako, shout out po sa lahat, mga kaibigan. Ang tulo po. Dali ha? Ang punot-tulo po ng pagpapaaresto sa akin na Kongreso na aking may bahay ay dahil kami daw po ang responsable doon sa pulburuan video. Punot dulo. Ang punot dulo ng pagpaaresto, maliwanag ho. Dito kay Attorney Harry Roque. Ay susunod ho ito. Na matutuklas sa inyo. Ano ang punot dulo? Mga kaibigan, so meaning, mga kaibigan, ay usapang pag-aresto ho ito. Mga mahal kong taga-subaybay. Ito pa. Bagamat wala po itong katotohanan, ang issue naman po ay, bakit hindi kasi sinasagot ng paratang na gumagamit ng pinagbabawal ng droga ang presidente? Bakit hindi magpa-historical test? At nakikita man po natin kung ano po pwede mangyari kung wala sa tamang pag-iisip ang isang presidente. Ang punot-tulo po ng pagpapaaresto sa akin na Kongreso na aking may bahay ay dahil kami daw po ang responsable doon sa pulburuan video. Mga kaibigan, maliwanag ang pinapakalat at sinasabi ho nitong si Roque na ang punot dulo ng pagpaaresto sa kanya ay siya ang nagpakalat nitong peking video na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang kasalukuyang nating presidente kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos. Taong 2024 pinakalat po yan. Ano pa? Ilahad ko po sa inyo lahat at bibigyan po natin ng full commentary ito. Bagamat wala po itong katotohanan, ang issue naman po ay, bakit hindi kasi sinasagot ng paratang na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang presidente? Bakit hindi magpa-historical test? At nakikita man po natin kung ano po pwede mangyari kung wala sa tamang pag-iisip ang isang presidente. Dahil sa Enero pa. Narinig niyo po ba yun, mga kaibigan? Ang tulo po. Narinig niyo po ba yun? Na ang punot dulo, mga kaibigan, ayon dito sa pag-aresto kay Attorney Harry Roque ay pagpapakalat ng peking video. Hindi yun ang punot dulo, mga kaibigan. Kaya itong si Roque ay nananaginip po ng gising. Binabaliho ang mga binabaliktad ang pangyayari, gumagawa ng istorya. Ang punot dulo ho, alam kong aware din pa kayo dito at sinusubaybayan nyo ang hearing diyan po sa Quadcom at ano po mang hearing. Hindi po tayo nagkakamali. Maliwanag ho na ang punot dulo ng pag-aresto dito po kay Attorney Harry Roque ay ang pagkakasangkot niya ho sa pugo. Lumabas sa investigasyon at doon sa hearing ho. Kaya siya pinapa-aresto ay pinagyabang niya na mayroon siyang dokumento na ang lupa na binili sa kanila ay sanhi ng kanyang limpak na kayamanan na lumubo na napakarami. Mga kaibigan, binili sa kanilang pamilya at nasa kanyang pera, mga kaibigan, biniling mga lupain. Ngayon ho, ay pinapaproduce ng Quadcom ang mga dokumento na sa katibayan, ikaw ay nagbinta ng lupa, Roque. Ngayon ho, binagbigyan ka. Hindi ka umatid ng hearing at pinagtaguan mo pa ang Quadcom. Kaya ka kinondemn. At nang sa ganon ay ikulong ka. Diyan po pansamantala sa Kongreso. Kaya huwag po tayong maniwala dito sa pinapakalat ni Roque. Nang punot dulo ay itong pagpapakalat ng video. Hindi ho yun. Ganito po katindik ang kalukuhan ang ginagawa nitong abogado na ito. Nag-iimbento ho, mga taga-subaybay.
nasobrahan ng talino. Reaksyon. Mga kaibigan, naniniwala po ba kayo na ang purot dulo ng pag-aresto dito kay Atty. Harry Roque ay ang pagpapakalat ng video na peke na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos? Siya po ang tinuturo talaga na nagpakalat ng, ba't hindi yun ang dahilan? Pinaliwanag ko po sa inyo kung ano ang dahilan. Hindi ko na po uulitin. Kaya't mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kaya't nasabi ko ho na pumalag sa pag-aresto itong si Atty. Harry Roque dahil ang ini-insist niya, ang sabi niya at ang pagkakaalam niya na kalukuhan ay ang dahilan ng pag-aresto sa kanya ay yung pagpapakalat niya ng piki na video ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pinagbabawa na gamot. Na yan ho ay walang katotohanan. Kaya't maliwanag ho na pumapalag siya, mga kaibigan. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Sa lahat ho na nagkukomento ng anumang laban sa akin, ay wala pong problema sa akin. Ako po'y nakikiusap talagang patapusin nyo po ang video nang lubos nyo pong maunawahan at nang hindi po kayo mabiktima ng anumang fake news. Hindi pa ho nahuhuli ito si Atty. Harry Roque. But active po ang kanyang warrant of arrest laban ho kay Atty. Roque. Na yan ho ay anytime din ho na pwedeng kulungan ang bagsak. Sapagkat bukod sa warrant of arrest, diyan ho sa quad ko, mayroon po siyang qualified human trafficking na malapit na po yan. Ilang tulog na lang walang piyansa na kaso na mismo tunay na riyas na bakal ang kanyang patutunguhan para ikulong, mga kaibigan. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palapakan.